Mga boss, Congressman Sandro Marcos isa sa hinahangaan sa Congress dahil sa kanyang talino, tapat sa trabaho, walang bahin na korupsyon. Kung tatakbo pagka-senator sa 2028 election, iboboto mo ba? Oo or hindi, mga boss? Ayan, labas mga Marcos loyalist. Ipagtanggol at iboto nyo to kung siya ay tatakbo sa 2028 bilang senator. Sinasabi dito na tapat sa kanyang tungkulin, walang bahid na korupsyon. Yan, pero sa inilabas na video statement ni Saldico ay mayroong 50 billion na budget insertion ito, si Congressman Sandro Marcos, at siya yung may pinakamalaking allocation, mga boss, no, sa kanyang mga proyekto diyan sa Ilocos. So napapabalita pa na marami pang hindi tapos diyan sa Ilocos na mga project, flood control project, mga boss. At ito, si Sandro Marcos ay nanahimik nung si Speaker Martin Romualdez pa ang may hawak ng Kongreso, mga boss, no, ng kanilang sampahan ng impeachment at pumirma sila laban kay BP Inday Zara. At syempre, bilang kanyang tiyo, mga boss, ay si Martin Romualdez ay isa din siya, alam niya ang mga nangyayari diyan sa Kongreso at talamak ngayon diyan sa Congress ang mga corruption, mga boss. So malaking budget insertion at kanilang mga proyekto, nakakuha sila ng malaki. Isa dyan si Sandro Marcos. So wala daw siyang bahid na corruption. At kung talagang diehard kayo, Marcos loyalist, mga boss, ipagtanggol nyo ito at iboto nyo sa 2028. Dahil ako, mga boss, ay hindi ako boboto sa kanya at hindi ako naniniwalang wala siyang bahid ng korupsyon dahil sangkot nga ang kanyang tiyo ay siguradong, lalo na ang kanyang ama bilang Pangulo ng Pilipinas, na walang nangyaring proyekto in 3 years, mga boss, at corruption ang kanyang administrasyon. So mga boss, iboboto nyo ba kung siya ay tatakbo bilang senator sa 2028, itong si Congressman Sandro Marcos, at magkakaroon na naman ng panibagong Marcoses dito sa ating bansang Pilipinas na sooner ay siguradong tatakbo din bilang Pangulo at sundan ang kanyang ama at ang kanyang lolo na bilang presidente ng ating bansang Pilipinas. So kung gusto niyo, sa mga boss, ano sa tingin niyo? Pero ako ay hindi ako boboto kay Congressman Sandro Marcos. Nung una ay naniwala ko, pero nabaliktad ang lahat at nakikita natin kung ano na ang nangyari sa ating bansang Pilipinas ngayon at kung paano nila sirain ang mga Dutertes. Sa tingin niyo, mga boss?